Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang araw mga kapatid, ako po si Sis Joanna Cardescayo ng CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumalo sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos, Ama, salamat po sa araw na ito na kami po ay iyong hagkan. Salamat sa salita na ibibahagi niyo po sa amin. Nawa po ay gabayan niyo po ako ng banal na espiritu para po sa mensaheng aking ihahalin. Salamat po sa banal na dugo na patuloy na nagko-cover sa amin sa araw-araw. Tinataas ko pong papuri pagdakila sa inyong ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay matutunghayan po natin ang Levitico chapter 27 verse 34 at ang pamagat po ay These are the commandments. Basahin po natin. These are the commandments which the Lord commanded Moses for the children of Israel in Mount Sinai. Sa Tagalog po, ito ang mga tuntunin na ibinigay ni Yahweh kay Moises sa bundok na Sinai para sa sambayan ng Israel. Ang aklat ng Levitico ay naglalaman ng mga tuntunin sa pagsamba at mga seremonyang panrelihiyon sa Israel at tuntunin ng mga saserdote sa pagsasagawa nito. Nais ng Diyos na ipakita sa kanyang bayang pinili na siya ay Diyos na banal, kaya nagbigay siya ng mga tuntuning dapat nilang sundin at tuparin. Kaya ito ang tagubilin sa kanila dito sa Levitico chapter 27 verse 34, ang huling kabanata at talata ng aklat na ito. Upang mapanatiling kanilang kaugnayan sa kanya sa isang banal na pagsamba, ang Diyos ay nagbigay ng tuntunin sa Israel upang malaman nila ang nais ng Diyos sa tuntunin at kabanalan at pagsamba. Matatagpuan natin yan sa Levitico chapter 19 verse 1 and 2. Verse 1 po, sinabi ni Yahweh kay Moises. Verse 2, sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay nagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. Nagbigay din ng Diyos ng tuntunin ng pagmamahal sa kapwa. Sa Levitico chapter 19 verse 18, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa inyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Ako si Yahweh. Ang pinakamahalagang utos na inulit sa bagong tipan sa Mateo chapter 22 verse 37 to 40. 37 po, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. 38 po, ito ang pinakamahalagang utos. Verse 39, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Verse 40 po, sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Noon at ngayon hindi nagbabago ang Diyos sa pagbibigay ng kanyang tuntunin na pinapatupad sa bayang Israel at sa ating mga Kristiyano. Mga kapatid, dito na po nagtatapos ang aklat ng Levitico. Nawa po ay marami po kayong natutunan at naunawaan sa mga naghayag ng salita ng Diyos. At sa paksa po natin ay patungkol po sa mga batas o tuntunin na ibinigay ng Diyos. Habang pinagbulay-bulay ko po ito, labis po ako nagagalak sa kabutihan ng Panginoon dahil po binigyan niya po tayo ng tuntunin para po tayo ay maging matuwid. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 4 verse 5 to 6, verse 5 po, ngayon nga itinuturo ko sa inyo ang mga batas at tuntunin na ito gaya ng ipinag-utos sa akin ni Yahweh na ating Diyos. Sundin nyo ang mga ito sa lupaing malapit na ninyong sakupin at tirahan. Verse 6, unawain nyo ito at sundin mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at pangunawa. Kahit masasabi nila, ang dakilang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Masarap pong pakinggan na tayo bilang anak ng Diyos ay maunawin o malawak ang pag-uunawa at matalino. Dahil yan ang Diyos. Ang Diyos ay mapagbiyaya sa pagbibigay sa atin ng kanyang salita. Ang kanyang mga utos ay makatarungan at tama. Hindi niya tayo pinapabayaan dahil banal na espiritu na siyang gumagabay sa atin. At ang lahat ng ito ay para sa ating ikabubuti. Tayo ay nire-remind ng Diyos na gamitin ang kanyang banal na espiritu. Sabi nga po sa Awit chapter 1 verse 1 to 2, verse 1 po,
Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2 po, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Inubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Sinasaad dito na dapat tayo sumunod sa kautusan, gawin ng tama at mag-meditate day and night. Ganun lamang ang nais ng Diyos na ating gawin. Ang Levitico chapter 27:34 ay umaakay na bulay-bulayin natin ang kanyang tuntunin. Sa pagtatapos ko po mga kapatid, ang aking konklusyon po ay nasa Deuteronomy chapter 8 verses. Kaya matakot kayo sa kanya at sundin ang kanyang utos. Bakit po kailangan matakot? Katulad po ng isang magulang, ayaw po nating mapunta ang ating mga anak sa masama o maling landas. Napapagalitan po natin sila at madalas napaparusahan. Bilang mga anak naman, tayo po ang kailangang sumunod at gawin ang tama para hindi magalit ang ating magulang at hindi rin maparusahan. Kaya ang Diyos ay kinakatakutan dahil mahal na mahal niya po tayo at ayaw niya maligaw or maging masama tayo sa paningin ng iba dahil tayo tinutuwi. At yan na po nagtatapos ang aking hayag. Nawa po ay marami po tayong natutunan at tayo po ay manalangin. Diyos Ama, dalangin po namin at matulungan mo po kami gawin ang mga ito. Tulungan mo po kami maunawan habang binabasa po namin ang mga utos mo. Maging ang mga tiyak na tagubilin sa bagong tipan, Lord. Tulungan niyo po kaming gawin ito sa aming buhay at maisapuso at maiproseso upang maranasan ang buhay na kasama ka, Ama. Salamat, Ama, sa inyong salita para sa aklat ng Levitico at para sa inyong batas. Panginoon, tulungan niyo po kaming luwalhatiin ka sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong salita at mga batas para sa aming kabubuti at para sa inyong kaluwalhatian. Idinadalangin ang mga bagay na ito. Maraming salamat po, Ama. Pinataas po namin ang mataas na papuri at pagdadakila sa inyong ngalan. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa pakikinig sa programa. Muli niyo po kaming samahan bukas sa pagnilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Maaari niyo pong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po at magandang umaga.